Welcome to our new series for the month of April entitled Cross Point. Sabi po natin, Cross Point. Yan, yung Cross Point, rediscovering the real essence of the cross of Christ. So, how do you view the cross? Paano po ba natin tinitingnan ang cross? Sa iba po ito, pagtakot po ito sa aswang. So, kapag nilagyan ng cross na ganon, pantakot sa aswang. Historically speaking, isa pong pope, kaya yun yung sign of the cross. Kaya po, nagawa po yan, pang-adyayan sa masamang spirito. Kung titignan po natin talaga sa history, yung pope po, isang pope ng Roman Catholic Church ay ginawa po ito para pangtakot sa masamang spirito. Okay? Kaya lang parang nag-iiba na ngayon kapag nakaharap ka sa, naggaganon, pero hindi na masamang spirito yon, okay? So, may ganun pantakot sa masamang espiritu. Yung iba naman po, isang agimat, yan kapag nakasuot ng cross, pumopogi, gumaganda. Yung iba naman, tumatalino daw. Kapag nakasuot ng cross, karamihan po ito isang palamuti. Palamuti na madalas makikita natin, singsing, hikaw, bracelet, necklace, lahat na po. Feet lace, foot lace, lahat na po ng lace. Lahat na mailagay, pwedeng maglagay ng cross, pwedeng maglagay ng cross kung saan-saan, palamuti. Pero ano ba talaga ang essence o tunay na kahulugan ng kamatayan ni Kristo sa krus? Ito po yung pag-uusapan natin sa buong buwan ng April. And I believe that the Lord Himself will reveal to us who He really is. Kung sino talaga ang Panginoon. We believe, mga kapatid, na naniniwala po tayo sa tinatawag sa theology na progressive revelation. Although yung revelation, wala na po tayong idadagdag dito. Susumpain na magdagdag o magbawas na nasusulat. Okay, but ibig sabihin po ng progressive revelation, ito yung nakasulat po dito, hindi yung pagkakilala mo kay Jesus noon, siya pa rin, ay ibig sabihin, nakilala mo na talaga ng tuluyan ng Lord Yung pagkakilala natin sa Lord, parang ganito, yung pagkakilala mo sa anak mo o sa magulang mo, nag-iiba, unti-unti mo siya nakikilala ng lubusan Yun po ang ibig sabihin ng progressive revelation. Ayun na yun. Hindi problema ang Bible, problema yung tao kasi nga hindi pa kaya ng kapasidad natin na maunawaan at unti-unti natin siya nakikilala. Parang sa pag-aasawa, hindi naman talaga agad nakilala mo siya. Okay, kinalaunan, unti-unti mo siya nakikilala. Yun po ang ibig sabihin ng progressive revelation. So dito po mga kapatid, unti-unti natin makikilala ang Panginoong Hesus. Ano ba talaga tong krus-krus na ito? Marami pa nga po ang apelyido, krus din Di ba meron po sino po dito, apelyido natin, Tirso Cruz. Di ba? Ano pa? Marami pong Cruz. De la Cruz. Iba naman spelling nun Okay. Joke lang po, pero alam niyo po yun, pero ano ba talaga ang ibig sabihin nitong krus na ito? Palamuti, agimat, panakot sa aswang? Ano ba ang sinasabi ng Bible dito? Again, hayaan natin i-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. And every time the Lord Jesus is being revealed, tiyak mga kapatid, may marirenew at magkakaroon ng matinding pagpapala at pagbabago. Kapag na-reveal sa'yo, the revelation of Christ, the revelation of the cross, every time ito ay nare-reveal sa'yo, tiyak pagpapalain ka. Kaya ngayong araw na ito, I believe that everyone na makikinig at nakikinig ngayong araw na ito, tiyak pagpapalain ng Panginoon ngayong araw na ito. Amen po ba? Come on, palakpakan natin ng Panginoon. I want you to open your Bible with me in 1 Corinthians chapter 1, verses 18 through 25. 1 Corinthians chapter 1, verses 18 through 25. At babasahin po natin sa Living Bible. Sabi po sa verse 18, I know very well how foolish, bagay na bagay, how foolish it sounds to those who are lost. How foolish it sounds to those who are lost. Kapag lost, walang Kristo, fool ang tawag doon, foolish. Okay, who are the lost? Who are the lost? When they hear that Jesus died to save them. But we who are saved recognize this message as the very power of God. So may ibang mga karakter na tayo makikita dito. Iba't ibang paniniwala. How foolish it sounds to those. Tapos naman dito, but we who are saved recognize this message as the very power of God. Verse 19, for God says, I will destroy all human plans of salvation.
no matter how wise they seem to be. Lahat po ng human plans ng salvation, para masalba ka, kinakailangan kumain ka ng tinapay, linggo-linggo, para masalba ka, kinakailangan gagawa ka ng mabuti. Sabi ni Lord, I will destroy all human plans of salvation. Wala pong ibang plano, walang ibang pamamaraan ng salvation, hindi sa mabubuting gawa ko, mabubuting gawa mo, mabubuting gawa ng iba, kundi sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yun lang po ang salvation, wala ng iba. At sabi ng Panginoon, I will destroy all human plans of salvation, no matter how wise they seem to be, and ignore the best ideas of men, even the most brilliant of them. Verse 20, so what about these wise men, these scholars, these brilliant debaters of this world's great affairs? God has made them all look foolish and shown their wisdom to be useless and nonsense. Verse 21, for God in His wisdom saw to it that the world would never find God. Ulitin ko sa verse 21, for God in His wisdom saw to it that the world would never find God through human brilliance. And then He stepped in and saved all those who believed in His message, which the world calls foolish and silly. Maanghang. Okay? Verse 22, hindi po yun. It seems foolish to the Jews because they want a sign. Ito, ulitin ko po, verse 22. It seems foolish to the Jews because they want a sign from heaven as proof what is preached is true. And it is foolish to the Gentiles because they believe only what agrees with their philosophy. And seems wise to them. Ito maganda, verse 23. So when we preach about Christ dying to save them, the Jews are offended. And the Gentiles says it's all nonsense. But God has opened the eyes of those called to salvation, both Jews and Gentiles, to see that Christ is the mighty power of God to save them. Christ Himself is the center of God's wise plan for their salvation. Verse 25. This so-called foolish plan of God, tawag kasi nila foolish But sabi dito, this so-called foolish plan of God is far wiser than the wisest plan of the wisest man. And God in His weakness, Christ dying on the cross. Ibig sabihin po ng weakness dito, pinaliwanag, ibig sabihin doon yung Christ dying on the cross, okay, is far stronger than any man. So dito po makikita natin yung about cross na sinasabi dito. Sa verse 18, I know very well how foolish it sounds to those who are lost when they heard that Jesus died to save them. At dito po mga kapatid, ilang beses binabanggit-banggit yung cross. You know what? Crucifixion was not just only a horrible death. Ang crucifixion po mga kapatid ay hindi lamang horrible death, it was also a shameful death. Lalo na pong pinapaliwanag po natin yan sa life retreat natin. By the way, may life retreat po tayo sa one day lang naman po ito, April 14 saka April 15. April 15 yung mga boys po, April 14 yung mga girls po. So dito na ipapaliwanag po natin. But alam niyo po ba mga kapatid, ang crucifixion, hindi lang po siya horrible. Siya po din ay shameful death. Nakakatakot yung pinapako ka, nakabilad ka ng ganon. Nakakatakot talaga, ipapakuin ka pa lang, nakakatakot na Pero yung nakapako ka, kaya nga yung sa palabas, yung sinasabi ko madalas sa life retreat natin, yung palabas, sinasabi nila na hindi dapat yan yung Passion of the Christ, hindi dapat ganyan, masyadong brutal yan. Kulang pa nga yun Description ni Book of Isaiah, hindi na makilala si Lord dahil para siyang sugat na naging tao. O kaya tao na naging sugat. Ganun po. At yung nakapako sa krus na yun, hubot-hubad, hindi may saplot. Para ipahiya. Yun ang point. Kaya nga ang crucifixion is not only a horrible death, it was also a shameful death. At alam niyo po ba na it was illegal po na i-crucify ang isang Roman citizen dati. Illegal na i-crucify ang isang Roman citizen. Bakit? Nakakahiya nga. Parang pinahiya mo na rin ang iyong bayan. Ang kanilang imperyo, ang kanilang emperor, kapag ipinako mo ang isang Roman citizen. Kaya nga,
Dati po mga kapatid, lahat parang gusto, para nung matindi pa ang kapangyarihan ng Amerika, parang lahat gusto magkaroon ng green card. Kasi makapangyarihan eh. Kapag pumunta ka sa airport at ikaw ay may green card, di ka na masyadong kakapkapan. Kapag nakita, Pinoy ka, pambihira matinding kapkapan yan. Naunawaan po natin ngayon, pag pumunta ka, gaano kapangyarihan ang pinakamakapangyarihan po na passport ngayon. Alam niyo po ba kung ano? Germany po. Ibig sabihin, makapangyarihan, sila po yung nakakapunta sa ibang bansa na hindi na kailangan ng visa. Tinalo pa po nilang US, I think, ang US, pang number 9 o number 13. Pilipinas, medyo dulo-dulo ng konti. Gaya marami dati, katulad po, dati po sa kanila, mahirap parusahan eh. Mahirap ipahiya, lalo na sa crucifixion, ang isang Roman citizen. Napakahirap po nun, mga kapatid. At hindi po nila idinidiscuss yung mga yan kung kani-kanino lang, pako kita sa krus eh. Hindi niya pwedeng sabihin yan kasi kahihiyan nga yun. Matinding kahihiyan. But yung babasahin po natin itong passage natin, ang keyword po dito ay wisdom. Sabihin nga po natin wisdom. Ginamit po ito 8 times. The key idea that Paul expressed is that we are not mixed with man's wisdom, with God's revealed message. Hindi natin pwedeng i-mix yung wisdom ng tao sa wisdom ni Lord. Kasi minsan inihahalin tulad nila, kapag hindi nila maarok, hindi na totoo. Sabing gano'n, may pinaniniwalaan ng tao na totoo. Hindi lahat ng pinaniniwalaan natin o hindi natin kayang paniwalaan, hindi na totoo. Sinasabi dito ni Paul. Kasi nga dito may tinatawag na Romans, tapos may Greeks na tinatawag. So God's wisdom is revealed primarily in the cross of Jesus Christ. Dito sinasabi ni Paul, yung wisdom ng Panginoon ni-reveal dun sa cross. Kaya nga hindi nila matanggap eh. Ni-reveal sa cross. What a foolish message para po sa kanila. So Paul pointed out that there in this passage, mga kapatid, sinasabi niya dito that there are 3 different attitudes towards the cross. 3 attitude towards the cross. At ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Makikita natin yung attitude ng mga tao towards the cross. Ibig sabihin nito, ito yung message ng pagkamatay ni Kristo dito sa cross. Sino na po ready ngayon malaman ito, magsabi ng amen. Okay. Basahin ko po muna yung verses 23. Verse 23. Sa New International Reader's Version, NIRV. Sabi po dito, but we preach about Christ and His death on the cross. Pinipreach po nila, until now we are preaching this. That is very hard. Yung pinipreach daw nila na si Kristo ay namatay sa krus para iligtas tayo, that is very hard for the Jews, number 1. Meron ditong Jews at meron dito, it's very hard for the Jews to accept. And everyone else thinks it's foolish. So number 1, mga kapatid, na attitude towards the cross, number 1 is some reject the cross. May mga tao po, mga kapatid, na nire-reject ang cross. This was the attitude of the Jews. Why? Ang emphasis po ng mga Jews is on miraculous signs. Yun ang madalas i-emphasize nila, miraculous signs. At ang cross para sa kanila ay isa pong weakness. Okay, para makita po natin yung context. Sa mga Hudyo, kinakailangan nila ng signs, power. Alam niyo po ba, bakit ganon? Tignan natin kasi may pinanggagalingan yan eh. Alam niyo po ba na ang Jewish history is filled with miraculous events? Exodus. Nung lumabas sila sa Egypt, nahati ang karagatan, si Elijah, si Elisha. Punong-puno ng power yan. Punong-puno ng kapangyarihan. Nahahati ang dagat. May apoy na bumababa galing ng langit. Nabubuhay ang mga patay. Yun ang hinahanap nila. Tapos yung sinasabi manliligtas, mamamatay sa krus, hindi ka tanggap-tanggap yan. Alam niyo po ba mga kapatid, the Jewish nations, ang tinitignan nila na Messiah o tagapagligtas, ay yung may power. Ibig sabihin na may power, may authority. Ang inihintay nila ng Messiah ay yung nakasakay sa white horse, na may daladalang sword, na naghahari, nagre-reign. Ibig, ang inihintay nila, yung magliligtas sa kanila sa kapangyarihan ng Roman Empire. Tapos ang Messiah na magpapakita, nakasakay sa asno. Tapos mapapako sa cross. Anong power doon? Kaya nga mga kapatid, ni-reject nila yung cross na yon. Yung message ng cross. They rejected it. Kaya nga po sabi sa verse 22, Jews demand miraculous signs. Jews demands miraculous signs. Yun lagi.
Dahil po ang mga Hudyo ay naghahanap ng kapangyarihan at himala, they stumbled at the weakness of the cross. Kaya nga sa ibang translation, they stumbled. Natitisod sila sa message na yon, di nila katanggap-tanggap. Ang tanong nila, how could anybody put faith in a carpenter from Nazareth who died on a shameful death? Paano ko tatanggapin yung karpenterong yan? Na taga Nazareth, isa pa sa pinakamaliit na lugar? Tapos namatay, hindi basta buti sana kung lethal injection yan, shameful death. Kamatayan ng kahilera, mga kriminal, common criminal, para po sa kanila, hindi katanggap-tanggap to. Ang hinihintay nila, political king na maghahari, natatalo sa Roman Empire. Kaya nga, para sa kanila, hindi, reject yan. Ito po ang dahilan, kaya hanggang ngayon ay madaming mga Hudyo ang hindi pa tinanggap, ang hindi pa nila tanggap ang unang dumating na Hesukristo 2,000 years ago. Until now, ang hinihintay nila, first coming, not the second coming. Bakit yung unang dumating nung Pasko? Nung unang Pasko, hindi nila tinatanggap yun. Bakit? Nakakaasno na pa ako sa krus eh. Kahihiyan. Hindi katanggap-tanggap to. Kaya po mga kapatid, hindi nila tinanggap. Alam niyo po ba mga kapatid, that until now, a lot of people are rejecting Jesus. Kaya nga po madalas ko masabi, huwag kayong mag-alala. Kayo mga naglilingkod sa Panginoon, until now, they are rejecting you. Huwag kayong mag-alala, si Kristo nga, ni-reject bago ipanganak, nire-reject na eh. Kailangan hindi maipanganak yan. Nung ipinanganak, nire-reject pa. Nung nagpipreach na siya, nire-reject pa. Hanggang namatay ba naman, nire-reject pa. Hanggang nasa langit na, until now, maniwala kayo, ang dami pa rin nagre-reject kay Lord. Amen? Kaya nga kapag nakaranas ka ng rejection, kapatid, huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. At hindi, si Kristo na-reject din. At ang maganda dito, hindi porket na-reject ka, talunan ka na. Si Kristo na-reject siya, kaya lang panalo siya, kapatid. Kaya yun ang tunay mong identity sa Panginoong Hesus. Come on! Until now, they are rejecting Jesus. And remember, that rejection will not lead to salvation. Ang rejection po mga kapatid, ito ay hindi maglilid sa salvation. Warning, ang hindi pagtanggap kay Jesus ang susi sa impyerno. Ang hindi pagtanggap kay Jesus ang susi sa impyerno. 1:18, sabi po dito sa John chapter 3, verse 18, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Hindi po hahatulan. Hindi rin hinahatulan. Kundi ito ay hinatulan na. So every time, yung mga tao nag-reject kay Lord, mga kapatid, na-judge na sila. Kaya nga, ito ang point natin doon. Kaya nga, ang isang tao na nag-reject kay Jesucristo, alam niyo po ba ang salvation, para po sa nakabasa na sa Right Start, sinabi ko po doon, ang salvation nagsisimula the moment na tanggapin mo si Jesucristo. Ang salvation hindi nag-uumpisa yan pagpunta mo sa langit. Ang salvation nag-uumpisa the moment na tanggapin mo ang Panginoon Jesucristo. Yun po ang sabi ng Bible. Pero ang condemnation nagsisimula rin the moment na wala kang Kristo. Kaya ang term dito, kaya nga ang isang tao pag namatay at walang Kristo yan, mga kapatid, hahatulan na yan sa walang hanggang kapahamakan. Kaya nga, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Bakit? Dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Wala po sinabi dito na sumampalataya kay Moises, sumampalataya sa isang relihiyon, sumampalataya sa isang tao. Hindi sinabi dito na kapag ikaw ay na membro ng isang simbahan, hindi ka maliligtas. Ang manliligtas lamang ay ang kaisa-isang anak ng Diyos. Siya lang po ang nag-iisang pamamaraan para ma-save ang isang tao. But the sad thing is, some reject the message of the cross. Until now, napapangaralan na nire-reject pa rin ang cross. Isa po ko dyan sa mga guilty. Ang tagal na panahon, sinisharean ako ng gospel, niyayaya ako, but nire-reject ko. Until now, a lot of people are rejecting the cross, pero hindi nila alam, yung rejection na yon, yun po ang magiging susi sa condemnation. Yun po ang susi ng impyerno. Yung rejection na yon. Some reject the cross. Pangalawa naman po,
na attitude sa cross. Yung iba nire-reject. Verse 23, but we preach about Christ and His death on the cross. That is very hard for the Jews to accept. And everyone else thinks it's foolish. Sa ibang translation po, yung mga Gentiles. Ang tingin naman nila, foolish. Yung everyone po dito, ito yung mga Gentiles, non-Jews, ibig sabihin. Pag hindi ka Hudyo, hentil ka. Ganun po kasimple. So number 2, mga kapatid, some ridicule the cross. Some ridicule the cross. Yung iba po nire-reject, yung iba naman nire-ridicule. Pinagtatawanan. Inaalipusta yung cross. This was the response of the Greeks. Para po sa mga Greeks, the cross was foolishness. That's foolishness. Nasabi nila, why? Para po sa kanila, sa mga Hudyo, nire-reject nila. Kasi, ano ba yan? Power! Power kailangan namin. Walang ka-power yan. Paano mo malalaman may power yan? Mamamatay nga dyan. Kung may power yan, di naman mahuhuli yan. Naunawaan po natin? Sa mga Greeks naman, sa mga Grego, that's foolishness. Why? Because kung babasahin po natin ang history, the Greeks emphasize wisdom. Why? Ang dami po mga philosophers, Greeks. Magaling sila dyan, wisdom, wisdom, wisdom. But para po sa kanila, they saw no wisdom in the cross. Wala silang nakikitang anong wisdom dyan? Kamatayan? Karpintero mamamatay dyan? Anong wisdom dyan? Wala yan. Talo yan kay Plato. Talo yan kay Socrates. Ano po natin? Talo yan kay Aristotle. Mas matalino ba sila? Ito, anong talino dyan? That's foolishness. They saw no wisdom in the cross, for they looked at the cross from a human point of view. Kasi tinignan nila yung cross sa human point of view. Ano lang ang kayang arukin ng kaisipan? Alam niyo po, ang maganda dito, Paul was not suggesting that they knew nothing. Hindi po sinasabi ni Paul, mga bopol sila, ang mga Greeks. Walang sinasabi doon si Apostol Pablo. But Paul knew too well that the Greek thinkers, malinaw po kay Pablo na yung mga Grego, marami po silang achievements. Sila yung Grecian Empire, madami silang achievements sa philosophy, sa science, magagaling po yan. Talaga naman, however, their wisdom did not enable them to find God. Hindi sapat ang talino ng mga Gregong ito na mahanap ang Diyos at ma-experience ang salvation. Hindi sapat ang talino ng tao para siya'y maligtas. The mere fact, mga kapatid, na pinagtatawanan nila ang cross, ito po, mga kapatid, ang ebidensya na sila po ay mapupunta sa impyerno. Kaya yung mga taong nagtatatawa ngayon sa Panginoon, maniwala po kayo, kay Lord ang huling halakhak. Kay Lord ang huling halakhak. Balang araw, matatalawan, ha, ha, ha. Sige lang, magtatatawa lang sila. Ako po dati, yung mga taas-taas ng kamay, pinagtatawanan ko yan. Yung mga krus-krus, pinagtatawanan ko yan. Yung mga church-church, oh, nag-church ka? Ha, ha, ha. Nadawaan po natin, mga kapatid, ngayon lang magtatatawa, pero pag may dumating na hindi maganda sa buhay niyan, iyak tawa yan, o kaya puro iyak na lang yan. At lalapit na lang siya sa pinagtatawanan niya. Ilang tao po, mga kapatid, na nagtatatawa sa Diyos. Tapos nung may dumapong matinding problema sa kanyang buhay, yung pinagtawanan niya, Diyos ko po. Diyos ko po. Natatandaan ko po yung lola ko, saka yung kaibigan niya. Pinipersecute pa po ako dati kapag ako'y nagsisimba, ganon. Kasi nga, ayaw nila may ibang humahalo na reliyon sa aming pamilya. Pinagtatawanan pa ako, tapos mag-pray, praise and worship. Nagtatawanan, nung lumindol ng malakas, napaluhod at napa-sign of the cross sila eh. Balang araw, maniwala po kayo mga kapatid, ang mga taong nagtatatawa sa Diyos. Hindi nila alam, balang araw, yun din pinagtatawanan nila, ang lalapitan nila. Buti sana kung may pagkakataon pa, paano kung wala na? Paano kung wala ng pagkakataon na lumapit pa sa Diyos? Until now, mga kapatid, napakadami pa rin pong umaalipusta at natatawa sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Hesus. Kaya nga po sabi sa verse 23, ito po yung sabi dun sa verse 23, and everyone else thinks it's foolish. And everyone else thinks it's foolish. Kahangalan yan.
Sabi ng mga Grego, kahalangalan niya. Bakit? Hindi naman yun nasa isip. Iba yung nasa isip namin. Walang ganyan. Paano mangyayari yan? Imposible yan. Anong wisdom dyan sa cross na yan? Anong wisdom dyan sa pinagkagagawa at ginawa ng Jesus na yun? Anong wisdom doon? Everyone else thinks foolish. Inisip nila na ito ay foolish. Warning. Sa palagay nila, ito ay foolishness eh. Warning po mga kapatid, hanggat sa palagay mo pa lang at hindi ka pa sure, huwag ka munang humasga na kahangalan ito. Ulitin ko po mga kapatid, kapag sa palagay mo pa lang, sa palagay ko hindi totoo ito eh. Hanggat hindi ka pa sure, huwag mo munang huhusga na hindi talaga totoo yun. Dahil baka mapatunayan na tama pala ang sa palagay mo'y kahangalan at kasinungalingan. Ang paniniwala po dati, ang mundo ay flat. Kaya nga lahat po na nagde-declare na ang mundo bilog, dinideclare nila na heretic. Pag dineclare dati, ang mundo bilog, nabasa naman po natin sa history, di ba? Tapos pinaparusahan, sinasabi dati ng mga makapangyarihang relihiyon, heretic ito. Flat ang mundo. Pinagtatawanan sila Galileo pinagtatawanan. Ngayon po mga kapatid, flat ba talaga? Napatunayan nila, hindi pala. Kaya hanggat sa tingin pa lang, wag munang manghuhusga. Kasi hindi lahat, hindi porket hindi natin maarok, mali na agad. Kaya nga ang final authority dapat, ang Bible. Kasi ito, kahit na hindi mo maarok, kung ang sinasabi ng Bible, paniwalaan mo hindi, yun ang katotohanan. Gospel truth po ito. Yun ang paniniwala ng mga tunay na mananampalataya. So everyone else thinks it's foolish. The earth is flat. Sabi nung iba, napatunayan, mali pala. Sabi ng iba, imposibleng lumipad ang tao. Sabi ng mga relihiyon dati, both Protestant, saka Catholic, even yung sa natin, mga kasama natin dati sinasabi, that's foolishness. Sabi ng bishop sa England, tatay ng Wright brothers, that's foolishness. Only angel flies. Pinagtawanan sila ng tatay, ng kamag-anak, ng mga ka-churchmates. Ngayon, mga kapatid, sino po sa inyo nakasakay na ng eroplano? At sino pa po sa inyo, sige, nakakita na may lumilipad talagang eroplano, karga tao? Sa palagay kasi nila, dati, hindi totoo. Kaya nga, mga kapatid, hanggat sa palagay mo pa lang, hindi ka pa sure, huwag ka munang humusga. At ito pa, kapag may nagsabi sa'yo, I think I love you, huwag mo munang paniwalaan. Tingin niya lang yun. Ikaw naman, oo, mahal niya talaga ako. I think daw, sabi niya. Palagay niya pa lang, baka makakita ng iba, ay hindi pala. Oh, di ba? Mali pala yung nasa isip ko, iba pala talaga. Kaya wag mo munang sasagutin, yung palagay pa lang niya, palagay ko, mahal na nga kita. Ay, anong ay? Na-inlove ka agad dyan sa ganun-ganun. Hindi pa nga siya sigurado eh. Baka balang araw mapahiya siya at masaktan ka. Mapapahiya siya na mali yung palagay niya at masaktan ka sa ginawa niya. Kaya nga mga kapatid, everyone else thinks it's foolish. Kung ang mga Hudyo ay nanghuhumaling sa kapangyarihan, ang mga Grego naman po ay nanghuhumaling sa katalinuhan. Yun po, kaya kung ano lang, philosophy, wala. Labas yan sa philosophy ni Plato. Labas yan sa philosophy ni Socrates. Ni Aristotle, wala yan. Wala yan sa philosophy. Wala, hindi namin maisip. That's foolishness. Kaya ano sinasabi, krus, maliligtas, nawapa ako sa krus, that's foolishness. Ang masakit po dito mga kapatid, akala nila ay sapat na ang katalinuhan nila para i-conclude na nonsense ang nangyari kay Kristo sa krus. Kaya sabi sa ibang translation, dito sa foolish, nonsense. Akala nila sapat na yung katalinuhan nila para masabi, nonsense yan. Nag-conclude agad sila na walang kwenta. Nag-conclude agad sila na hindi totoo yun. Kaya nga po sabi sa verse 25 sa The Living Bible, sabi po dito, this so-called foolish plan of God, tawag nila, di ba, doon sa krus, kamatayan ni Kristo sa krus, foolish. This so-called foolish plan of God is far wiser than the wisest plan of the wisest man. And God, in His weakness, ano daw yon? Christ dying on the cross, is far stronger than any man. Yung sinasabi niyong foolishness na yan,
Pinakamaliit. Ibig sabihin po ng figure of speech po kasi ito. Pinakamaliit, pinaka-less. Sabi niya, yan ang pinakamatalinong ginawa ng Diyos. Yan ang pinakamatalinong desisyon na ginawa niya. Ang katawa-tawa para sa iba, ang katawa-tawa para sa kanila ay kaligtasan pala para sa atin. Ang katawa-tawa dati sa paningin ko, hallelujah, praise the Lord, itong mga taong ito. Ang katawa-tawa dati, every time na nakakakita ako ng cross, ang nakakatakanta, katawa-tawa sa akin dati na ipinagpipreach ang gospel na tinatanggap si Jesucristo, pataas-taas ng kamay, mga kapatid. Ang katawa-tawa sa akin dati na Jesus, Jesus na yan, ay kaligtasan pala para sa iba. Kapatid, ulitin ko, kay Lord ang huling halakak. Some ridicule the cross. Until now, a lot of people, mga kapatid, nire-ridicule nila ang cross. Some reject, some ridicule. And then lastly, verse 24 naman. Sabi po sa verse 24, sa ang salita ng Diyos version, ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, may pangatlong group, sa mga tinawag ng Diyos. Hudyo man o hindi, mga taga-Israel man o tayo, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Gawin natin simple. Pag wala si Kristo, walang kapangyarihan at walang karunungan ang Diyos. Uulitin ko mga kapatid. Pag wala si Kristo, walang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng mawala si Kristo sa Trinity. Hindi pwedeng sabihin na hindi siya Diyos. At sabi ng Colossians, walang nalikha kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sabi ng John, mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The verse 14, and the Word became flesh. Sino yung Word? Si Jesus Christ na nagkatawan tao. Genesis pa lang, nandun na ang Word. God said, let there be. Kaya may nalikha because of the Lord Jesus Christ. Sabi dito, ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, Hudyo man o hindi, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Some reject the cross, some ridicule the cross, and some receive the cross. Sabihin po natin, receive. Yung iba po mga kapatid ay tinanggap nila ng buong buo ang mensahe ng cross na ito. Tinanggap nila. Sa iba, katatawanan. Sa iba, nonsense. Pero sa iba mga kapatid, ng bihira, kaligtasan to. Sa iba, katotohanan to. Kapangyarihan to. Karunungan ito. Some receive the cross. Kaya sabi po sa New English Translation, but those who are called, sabi nga po natin called, ito, ganda to. Both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. Christ is the power, Christ is the wisdom. Tawag po kahapon ay April Fool's Day. April Fool's Day. Mga kapatid, ang April Fool's Day, nagsimula yan, maraming sinasabi, 1300s pa lang daw po may unang hangal na gumawa niyan. Ang ibig sabihin po kasi yun, yung nagbalita ka na hindi naman totoo. Nasagasaan ako. Nasagasaan ka? Joke, joke, joke. Sasabihin. Ang tawag dun sa mga na-joke, na biktima, ay April Fools. Okay? Yun po ang history nun. Pag nabiktima ka, April Fools ang tawag sa'yo. Okay? Pero sino ba talaga ang tunay na baliw? At sino ang tunay na dakila? Kapatid, ang pagtanggap kay Jesus ay hindi isang kahangalan, kundi ito'y isang kapangyarihan at katalinuhan. Pag hindi mo tinanggap si Lord, wala kang tunay na kapangyarihan at hindi ka tunay na matalino. Pero ang tunay na may Kristo, ikaw ang matalino at ikaw ang malakas. Kasi naarok mo yung message ng Panginoon. Yung iba, hindi nila maarok. Kaya nga kapag may Jesus ka, talo mo sila. Kahit na sinasabi ng iba, bobo ka at wala kang kwenta. Matalino ka sa paningin ng Panginoon at malakas ka. Come on, malakas na palakpak po para ka sa Panginoon. Now, ang sinabi po dito, but to those who are called, both Jews and Greeks. Ngayon ang tanong, sino po ba yung called? Sino po ba yung tinawag? Ang tinawag po mga kapatid, yung called, tulad din yan yung word na elect, narinig nyo po yan, predestined, yan.
Yan, matagal na debate yan. Ang bihira. Lagpas 10 taon na po ako nag-aaral. Hanggang ngayon. Hindi matapos-tapos yan. We believe in the doctrine of election and predestination. Saka yung word na chosen. We are chosen. Kasi nakasulat sa Bible yun. Kaya lang, ano ba ang ibig sabihin yan? Kapatid, ang tinatawag na called sa Bible o elect o predestined, ang tinatawag sa Bible ng mga elect ay yung mga nanampalataya. Uulitin ko, kapatid. Once na makakita ka ng elect, ng predestined, ng chosen, sila po yung nanampalataya. Okay, halimbawa, nanampalataya ka, called ka. Elect ang tawag sa'yo sa Bible. Okay? So yun po ang ibig sabihin nun. Once ikaw ay sumampalataya, elect ang tawag sa'yo. Called ang tawag sa'yo. Predestined ang tawag sa'yo. So we reject the idea na si Lord nag-send sa hell. Simula't simula pa, may taga-impyerno na, at simula't simula pa, may taga-langit na si Lord ang gumawa. Na si Lord ang lumikha. Wala pong ganun, mga kapatid. Binigyan tayo ng kapangyarihan, ng kakayahan ni Lord, pumili. Kasi mahal ni Lord ang buong mundo, for God so loved the world eh. Amen po ba? Kaya lang, whosoever believes. Mahal ni Lord ang buong mundo, ibig sabihin, ito lang, John 3:16 na lang, tapos na problema eh. John 3:16, mahal ni Lord ang buong mundo. Nung namatay siya, yung pakamatayan ni Kristo sa krus, kaligtasan ng buong mundo. Kaya lang ang susi, manampalataya. Siya sabihin pa, for God so loved the world. Hindi, for God so loved some of the people. Yun dapat ang John 3:16, kung may inelect ang Panginoon, pang-impyerno at panlangit. Kaya lang mahal ni Lord ang buong mundo. Maliligtas ang buong mundo kung mananampalataya. Kaya nga ang tawag sa nanampalataya, elect. Naanawa, kahit na anong sabihin sa akin, hindi ko tatanggapin, mga kapatid, na si Lord nagdala ng tao, magdadala ng tao sa impyerno, papayagan, of course. Kasi hindi siya tinanggap. Naanawaan po natin, pero lahat ay may kapasidad na tanggapin siya. At may kakayanan na tanggapin siya. Eh, kasi baka humaba lang usapan natin, paano yung mga wala pa hindi pa namamatay si Kristo sa krus. Okay, may tinatawag na general revelation. Okay, basta pag-usapan na lang po natin yan sa sa mga susunod. General revelation, may idea, may sense of Christ na dati. Okay, may mga nilikha ang Panginoon, sabi, may Diyos ng lumikha. O yun. Tandaan po natin, ang bottom line dito, magaling na judge si Lord. Alam niya kung sinong kumilala talaga sa Kanya at alam niya kung sino nag-reject. Tayo sasablay pa, pero si Lord, huwag kayong mag-alala. Huwag nyo nang problemahin si Lord. Walang problema dyan si Lord. Alam ni Lord mag-judge. Alam niya, simula't simula pa, yung walang pakialam sa Kanya. At alam niya, simula't simula pa, yung may pakialam sa Kanya. Kaya lang pagdating sa New Testament, lalo niyang nilinaw, kailangan niyo si Kristo. Walang iba, si Kristo. Pag wala siya, wala yun. So some received the message of the cross. Yung iba po, mga kapatid, tinanggap yun. Ang tawag sa kanila, called. Kaya nga sa verse 21, ito po ang sabi, for God in His wisdom, saw to it that the world would never find God through human brilliance. Sinabi ng Panginoon, eto, sisiguraduhin ko na hindi nyo ko matatagpuan sa pamamagitan ng sarili nyong talino. Sigurado na daw yun, sabi ng Panginoon. And then, He stepped in and saved those who believed His message. Nung nag-step in daw si Lord dito sa mundo, napako siya sa krus, niligtas ang mga nanampalataya sa mensahe doon sa krus. Which the world calls foolish and silly. Again, in this passage, the called are those who believed. Once na sumampalataya kay Kristo, called, elect, ang tawag sa iyo. Yes, some reject the cross. Some ridicule the cross. But some receive the cross. Tinanggap po nila ang katotohanan na si Jesucristo ang ipinako sa krus. Si Kristo ay pinako sa krus at siya ang tagapagligtas natin. Kaya nga kinakailangan ang pagtanggap sa Panginoong Hesus. Tatanggapin lang, tapos sasampalataya lang, maliligtas na. Ganun lang kadali yun. Sabi ng mga insan napapanood ko sa TV, ganun lang kadali yun. Gusto mo, magpapako ka rin. Gusto mo palang mahirapan eh. Kaya lang, kahit na ipapako mo sarili mo, hindi mo kayang ligtas sa mundo kasi through Jesus Christ lang. He's the only way, the truth, and the life. Na, yung iba gusto pang pahirapan. Kaya nga sabi sa John 1:12, anong gagawin para maging anak ng Diyos? Ngunit ang lahat, sabi nga po natin lahat. Oh, ibig sabihin, lahat. Pag sinabing lahat,
Anyone. Pwede. Naunawaan po natin, lahat. Ibig sabihin, lahat binigyan ni Lord ng pagkakataon. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tumanggap, sumampalataya, siya yung may karapatan na maging anak ng Diyos. Pag hindi tumanggap, hindi nampalataya, hindi. Anak ba ng Diyos yun? Hindi, sabi ng Bible. Kasi ang magiging anak lang ng Diyos, yung tatanggap at sasampalataya kay Jesus Christ. So si Jesus po ang magbibigay ng karapatan sa atin kung magiging anak tayo ng Diyos o hindi. Siya ang susi ng kaligtasan. Hindi po si Pedro. Siya lang po ang susi ng kaligtasan. Tumanggap at sumampalataya lamang tayo sa Kanya. Tandaan po natin, ang pagtanggap kay Jesus ay hindi isang kahangalan. Ito po ay isang katalinuhan. Kaya nga kung sinasabi sa iyo dati, bobo ka, pero may Kristo ka ngayon, hindi ka bobo. Yung mga taong walang Kristo, sila ang tunay na tinamaan ng April Fool's Day. Ang tunay na hangal, kapatid, ay yung tao, paghangal ka, ibig sabihin, kapag hindi ka nakatanggap ng medal ng graduation, hangal ka na. Pag hindi ka nakatanggap ng trophy, hangal ka na? Hindi. Pag hindi mo tinanggap si Jesus, yun ang hangal, kapatid. Kaya nga ikaw na tumanggap kay Lord, hindi ka hangal. Amen po ba? Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Kung naniniwalang hindi hangal, sabi mo sa katabi mo, hindi ka hangal. Ang tunay na hangal, yung mga nagre-reject. Sabi ni Pablo dito, yun ang tunay na wisdom eh. Yun ang tunay na kapangyarihan. Kasi nandoon ang tunay na wisdom at kapangyarihan. Yung namatay sa krus. Yung mensahe dun sa krus. Yung iba ni-reject. Yung iba pinagtawanan. Yung ridicule. Pero yung iba, tinanggap. 3 different attitudes toward the cross. Reject the cross, ridicule the cross, and receive the cross. Kaya nga kung tinanggap mo si Lord, maniwala ka kapatid, isa kang matalino. Dito po ako mag-i-end. Sabi dito sa verse 24, ang ganda nitong sa The Message version. Kaya ako po gustong i-highlight ito ngayon. Verse 24, but to us, who are personally called by God Himself, both Jews and Greeks. Ano daw po yun? Christ is God's ultimate miracle and wisdom all wrapped in one. Kapatid, simple lang sinasabi dito. Christ is God's ultimate miracle. If you want miracle, huwag kang pumunta kay Mang Kepweng. Lumapit ka kay Jesus. Because He is the ultimate miracle. In fact, mga kapatid, the ultimate miracle, hindi yung gumaling ang katawan mo. Hindi ko naligtas ka, kapatid, sa karamdaman, kundi naligtas yung kaluluwa mo sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Yun ang ultimate miracle. Magaling ka nga. Impyerno ka naman, ganun din. Pastor, may namatay na mga mananampalataya sa sakit, ligtas naman sila. May eternal life sila. Kasi Christ is the ultimate miracle. If you want miracle, look for Jesus. Ano pa? If you want wisdom, believe me, Christ is God's ultimate wisdom. If you want wisdom, matatagpuan mo yan kay Jesus. Kaya nga, ang tunay na walang Kristo, yan ang pinakakawawang tao. At kapag may Kristo ka, ikaw ang pinakamalakas. Why? Hudyo, strength, power ang hinahanap nila. Pero ayaw naman sila si Jesus. May mga ganun tao, no? Gusto mo mag-aral, ayaw naman pumasok sa eskwelahan. Gusto nila ng Jesus. Gusto nila ng langit, ayaw naman nilang si Jesus. Kung gusto mo ng ultimate miracle, you need Jesus. If you want ultimate wisdom, you need Jesus. All wrapped in one, sabi dito. Nagustuhan ko dito mga kapatid, sabi, Christ is God's ultimate miracle and wisdom, all wrapped in one. Ano pong ibig sabihin dito? Simple lang po, Jesus is the package deal of heaven for us. Si Jesus po ang package deal ng langit sa atin. Jesus or death? Choose Jesus. Jesus or hell? Anong pipiliin? Take it or leave it. But before we end this, I want you to know,
when you miss Jesus, you missed everything. Because Christ is God's ultimate miracle and wisdom, all wrapped in one. When you miss Jesus, you missed everything. But if you have Jesus in your life, you are truly great and wise in the eyes of God. Kahit sino pa nanlalait sa'yo, if you have Jesus, if you have personal relationship with the Lord, if you received Him, if you believed Him, maniwala ka, ikaw ang pinakamatalino. Matalino ka sa harapan ng Diyos. Hindi ka bobo at hindi ka mahina sa harapan ng Diyos. Jesus, wrapped in one. Lahat na kay Kristo na. Kaya nga kung ikaw may Jesus ngayon, hindi ka kawawa. Pinagpala ka sa babae at sa lalaking lahat. Kasi may Kristo ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon.